Oplan Eleksyon, the senatorial interviews. At ang pangalawa pong sasalang sa ating Oplan eleksyon, maging botanteng may alam, the senatorial interviews ngayong araw ay si Ginoong Rafael Alunan III. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga, Kara. Okay, bago po kayo na talaga na secretary noong panahon ng DILG noong panahon po ni dating Pangulong Fidel V. Ramos, kayo po ay kilalang anti-Marcos. Lumaban po kayo sa diktadurya. Ano pong masasabi ninyo ngayon na after so many years, so many decades, marami po ngayon ang nagsasabi na mas ligtas pa raw yung mga tao nung panahon ng martial law at mas gusto daw nilang mabalik pa yung panahon nito dahil glory days daw yun ng Pilipinas? Kara, first of all, ako'y produkto ng first quarter storm. Opo. Graduating students kami noon sa De La Salle at 1969 yon. At doon namin nakita yung, the first time we heard guns, goons, and gold. At ang tanong namin, paano yung kinabukasan natin kung ganito na lang yung politika? Kaya we went to the streets. Tapos, in-implement yung martial law, 1972. Pinagbigyan namin yung martial law. Tingnan natin kung may pagbabago. Dudang-duda ako noon, tama, about after 4 years, lumabas yung katotohanan. Before 1965, bago naging presidente si Presidente Marcos, ang Pilipinas was the second best economy in Asia. Nung umalis siya, noong 1986, pinaalis siya ng taong bayan, the Philippines was the second worst in Asia. The sick man of Asia. Sick man of Asia. So sa mga tuwid, in the 21 years that the Philippines was under his control, bumaksak ang quality of life ng Filipino. Poverty increased, institutions were damaged, at yun ang kinalaban namin. Worse, the Filipinos basically a freedom-loving, democratic person, at for 14 years, nawala yung ating demokrasya at kalayaan. So anong pakiramdam niyo po ngayon? May mga nagsasabi na magbabalik na naman daw po yung mga Marcos. I mean, one of the Marcoses is running for a national position as Vice President. Yes, well, I know Bongbong and I know Amy. I know Amy more. And I've seen them as good public servants. No, there's only one thing that I would like to request from them. Which is what? We need to bring closure to an open wound that hasn't been closed. And they should rise above their maybe perhaps family interests to look after the national interest. Ang hiningi ko po ay acknowledgement of the mistakes of the past. Kasi if we don't acknowledge the mistakes of the past, we are bound to repeat it. Alright. Kayo po ay itinalaga na DILG Secretary nung panahon po ni dating Pangulong Ramos. Naging chairman din po kayo ng National Police Commission. Tama Yes. po? Paano niyo po susolusyonan yung kriminalidad? Alam natin, ito yung plataforma ng ilan sa mga tumatakbo ngayon. Yes, well, dalawang bagay yan. Kasi interactive yung relationship between the executive at saka legislative, no? Tingnan ko sa Senado kung ano pa ang mga batas na kailangan patibayin kontra sa kriminalidad, terorismo. Kung mahalal kayo na senador, ano ang unang batas na ihahain ninyo? Actually, 5 yun eh. 5 yun sabay-sabay. Kasi yung priority... Ano po ito? Very quickly, yung 5 Very po. quickly, good government, no? Tingnan natin mga batas that deals with good government kung may pagkukulang, kung misaligned, no? So, local government code, code of conduct for public officials, yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Administrative Code. So, kailangan may alignment yan at buong-buo yung mga provisions, pati yung IRR. Pangalawa, criminal justice system reform. Opo. Kasi pag walang hustisya, walang kapayapaan. Kung walang kapayapaan, walang development. And corruption and inefficiency is spread out across the criminal justice system. Pangatlo at pang-apat, interrelated. Opo. Human and ecological security and poverty reduction and national development. At saka panglima, po. yung internal security, public safety, at saka national defense. Alright. Nabalitaan po natin na pabor daw po kayo sa death penalty. Tama po ba? Yes, in the Bakit meantime that kasi yung ating criminal justice system is mahina. At yun ang panglaban ng gobyerno kontra sa katiwalian, kriminalidad, terorismo, etc. Kung napapasukan ngayon ang criminal justice system ng mga
syndicates, international at local syndicates. Ang droga, for example, at least 92% of barangays in Metro Manila, I am told, is already infiltrated. Pero may mga nagsasabi, sir, na yung justice system natin is not yet, hindi pa ganun ka-perpekto or malayo Precisely. pa sa pagiging perpekto. Baka naman ang ano nitong death penalty ay yung mga wala lang kakayahan na i-defensa ang kanilang sarili, pero hindi naman talaga ang tunay na nagkasala. Posible yon. Pero that is the litmus test, no? Nasa executive branch na yon, ano? And that is where the Senate can provide executive oversight kung Opo. mali ang implementasyon. Okay. Pero the death penalty for now provides a deterrent against for three things, no? Number one, yung crimes against humanity. Number two, drugs, because drugs kill our children and subverts our nation. And number three, the people who were sworn to uphold the law na bumaliktad, Opo. they should be, dapat maparusahan din sila. Okay, sir. Initially, nung kasisimula pa lamang ng kampanya, kayo po ay nasa senatorial slate Yes. ng tambalang Duterte-Cayetano. Kinumbida po ako as Opo. independent Pero anong candidate. nangyari? Bakit tila nalaglag po ata kayo? Hindi po totoo yan. Kasi kasama ko na si Digong maybe 4 or 5 times, pati si Alan. Ako ang nasa slate ako ni Digong Until at ni now? Alan. Yes. Until now? Hindi lang nabuo yung Senate slate kasi may problema pa sa itaas eh. I think wala pang desisyon tungkol kay Grace. Opo. Grace po. At kung halimbawa ma-disqualify si Grace, may mga senatorial candidates sila ni Grace at ni Cheese na lilipat. At pag nangyari yun, pwede na lang maibuo yung Pero Senate right slate. now, you are still in the slate of Duterte-Cayetano. Oo, kasi ina-announce naman ni Digong yan sa mga press con at saka sa campaign rallies. Okay, sir. Kayo po ay, kumbaga, sumikat or nakilala talaga kayo nung panahon ng after the EDSA Revolution at saka nung panahon nga ni FVR, tapos sumunod, yung mga sumunod na administrasyon. Pero after that, kayo po ay nanahimik. Kumbaga, parang nag-hibernate po kayo for, tama ba, mga more than almost 20 years? Bumalik po ako sa private sector kasi Oo. for 7 years. So why come back, sir? Bakit po kayo bumalik? Ngayon, ba't ngayon kayo tumatakbuhan? What do you think are your chances of winning? Kung dati pa po kayo sumikat, medyo natulog na, kumbaga, yung pangalan ninyo sa larangan ng politika. Okay. Yung chances of winning, nasa sabotante na yon. Ako, ang aking motivation is, before I die, I want to tell my grandchildren, I tried my best to give them a better country, a better Philippines, a better future. Yun ang training namin nung bata pa kami. Kasi sinabi sa amin ng mga guro, remember this, life is like a relay race. When you hand over the baton to the next person, yung baton na yon, Pilipinas yon, it should be in much better shape than when you were born. Nasa isip namin yon. Pangalawa, last year, yung aking mga kaklase, nagiinuman kami sa Bacolod, tinignan namin yung 50-year span ng Pilipinas, at ang aming konklusyon was that the state of the nation, state of governance, and state of the state itself ay bumagsak, ay bumaba. Halimbawa, 32 million Filipinos tayo in 1965, but yung mahihirap ay 60%. Alright. Yung mga may kaya, 40%. 50 years later, we're now 100 million Filipinos, pero 85 to 90% ay D&E, 10 to 15% ay may kaya. So, sa mga tuwid, bumaksak tayo. Okay. We're running out of time. Tatanungin ko lang po kayo quickly tungkol sa mga stand ninyo on certain issues. Yes. Halimbawa po, yon, same-sex marriage. Tinanong din po kanina dun sa isang senatorial candidate. Yes, kung kailangan ng enabling law para may equal legal rights, yung same gender na nagmamahalan, pabor ako doon. Pabor po kayo sa same-sex marriage. Okay. Yung ito pong Mama Sapano massacre, you were very vocal about it. Sa tingin niyo po ba may pananagutan talaga si Pangulong Noynoy Aquino tungkol dito? Yes. Bakit po, sir? Commander-in-Chief, chain of command, chain of command principle applies. Okay. So sir, kayo po ang sinasabi niyo ngayon, manalo man or matalo, kayo po ay talagang dediretso kayo dito. Yes. This is it's not for me. It's not about me. It's about succeeding generations. I'm doing this for a better Philippines. And I represent new politics.
Kung yan ang gusto ng botante, nandito ako. Kung ayaw nila yon, di okay lang. So ang forte po ni Rafael Alunan mostly nandoon po sa larangan po ng defense, ng crime prevention, ganun po. Ng good governance, poverty reduction, criminal justice reform, public safety, internal security at saka national defense. Yun pong aking karanasan. At saka basically that falls under the heading of stewardship kasi hindi naman tayo may-ari nitong pamahalaan at ng Pilipinas. Tayo ay dumadaan lang at our mission is to make our country better for succeeding generations. Para sa mga kabataan ito, para sa kanilang kinabukasan. Hindi po kayo nanghihinayang kung sakali pong matalo kayo, yung pera na gagastusin ninyo sa kampanya. Hindi ho. Bahala na po Diyos, bahala na po taong bayan. Maraming salamat po sa inyo, Rafael Alunan III. Thank you, Cara. Thank you, sir. Thank you so Salamat po. much. Thank you.